Nakaligtas ang 379 na mga pasahero sa nasunog na Japan Airlines plane kasunod ng pagbangga nito sa isang Coast Guard aircraft sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Ng 7.6 earthquake sa Ishikawa Prefecture sa Japan. Dose-dose ng mga building gate ang nagbulak sa iba't ibang bayan. Ayon sa Senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative. Kasi maraming manites ng tumalang sa Senate. Excuse me, I'm sorry, this is an insult. Nung pinagsabihan ng si Speaker na huminto na, ibig sabihin hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Tapusin mo yung trabaho ko. Pakilang sa pulilan. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Si Bongbong Marcos, bangag, may drug addict tayo na presidente. Well, I think it's the fentanyl. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor. Yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. She didn't give any reasons. I asked her, she said, wag na lang natin pag-usapan. Hanggang 2022 lang ang UNITEAM. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni First Lady Lisa Marcos na hindi maganda ang relasyon nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Tumawa umano ang Vice Presidente ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. Hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung tumawa daw ako. Ang First Lady, hindi sanay sa politika ngayon eh. Kami manihit na kami sa mga insulto. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ito ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga nag-aakusa sa kanyang sangkot siya sa Oplan Tukhang at Davao Death Squad o DDS. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. I'm asking the ICC to hurry up. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Masama ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa anyay hindi agad pagkilos ng House of Representatives at ng mga pulis para maisugod sa ospital kaninang madaling araw si Attorney Zuleika Lopez. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng pulis. Tapos nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha. Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis. Hindi naman ganun ka-serious yung medical condition. Tingin ko, hindi naman ganun katagal na yung hinintay. Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation para kay Vice President Sara Duterte para pagpaliwanagin sa kanyang sinabi na umano'y pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalabas. Eh, totoo talaga yung mga sinasabi ko na parents sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives. Di dapat na siya sumagot at mag-explica. Tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot. The political agenda is to eliminate VP Sara for the 2028 presidential election at all costs. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest.
dumaong sa Puerto Princesa Port sa Palawan ng PRT Teresa Magbanwa. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen. Sinapahan ng 87 counts ng reklamong money laundering, sinadismissed Bamban Mayor Aris Go, nagugat sa natuklasang operasyon ng Pogo sa Bamban. Are you Guo Huaping? Alam ko po, ako po si Alice Coco. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Naaresto na ng Timorese Police ang napatalsik na kongresistang si Arnolfo Arnie Teves Jr. Nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ compound. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ano pong basihan? Anong warrant of arrest ba yan? Para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas. Kung may reklamo ka, mag-hire ka na lang ng reklamo. Papasok kami sa ayon sa gusto mo. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad. Formal nang inirekomenda ng House Quadruple Committee ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Pag-arangkada ng Wish 1075 bus sa land of K-pop. Inihayag ni former President Donald Trump ang kanyang pagkapanalo sa katatapos lamang na US presidential election. Binati ni US President Joe Biden ang mga mamamayan ng Syria sa pagkakalaya mula kay Bashar al-Assad. At long last, the Assad regime has fallen. Nakapagtala ng kasaysayan ang Senate Sentinels bilang kauna-unahang team sa UNTV Cup Executive Face-Off na nakakuha ng 2 sunod na kampyonato. Salamat po ng marami sa loob ng 11 taon na kayo po ay nakasama namin. Ang suporta po ng members ng Church of God International na patuloy naman po na sumusuporta sa UNTV Cup para sa isang maliit na paraan ay makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng ganito pong larangan. Dito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City, ang kababayan natin na si Mary Jane Veloso na galing pa sa Indonesia. Sa 2024 Paris Olympics, ito ay matapos niyang matagumpay na makamit ang 2 gintong medalya para sa Pilipinas. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat.